Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise God. Yan, para pong ang tagal na tayo po hindi nakikita-kita. Well, totoo naman po yun at ito po ay magkakalayo ng lugar, pero dahil tayo po ay isang espiritu, tayo nagkakaisa at natutuwa tayo dahil sa pamamagitan po ng ating mga comment sa atin pong ginagawang mensaheng ito, sa ating pong kapalakasan, ay napapansin po natin na tayo po ay nagagalak at tayo lumalakas at alam natin na ito ay kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang ang mga nasa langit, kami po ay natutuwa at nagpapasalamat sa pagpapatuloy ng aming tinatalakay at patuloy mo kaming pinapadalahanan at tinuturuan. Panginoon, ang isang pusong magpapakumbaba ay akin pong hinihingi. Ang isang isipan na marunong maunawa ay ipagkaloob po sa amin. Panginoon, ang aming pagkatao na marunong tumanggap ng dapat tanggapin at marunong tumanggi sa dapat tanggihan. Ngunit sa oras na ito, aming tatanggapin ang iyong mensahe dahil ito ang kalooban mo. At mabayan po ang iyong lingkod, kaming lahat na maabot ng mensahe ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po sa part 4 ng ating pong tinatalakay. Ano nga po ang pamagat? Put oneself in the right place. Parang napakahaba pero nakita po natin ang ganun pala kalawak. Ganun pala kahalaga kung bakit kinakailangan sa bawat pagkakataon ay naroon tayo sa tamang lugar. Ano? Yan. Importante yun para hindi po tayo malagay sa alanganin. So, sa ating po tinalakay, nung nakaraan ay kailangan po sa tamang lugar, sa loob ng tahanan at maging sa loob ng ating iglesyang kinabibilangan. Now, ito rin po ay may kinalaman sa ating pong pananampalataya. Alam niyo ho ba na dapat ilagay din natin sa tama ang ating dapat kalagyan ng ating pananampalataya. Hindi ho dahil tayo may pananampalataya, sabihin natin strong ating pananampalataya, ay okay lang na kahit ano ang maging desisyon natin. Okay lang na kahit ano ang gawin natin dahil ang atin namang kaisipan ay hindi naman ako pababayaan ng Diyos. Ako naman ay nagtitiwala sa Kanya. Ako naman ay nasa Kanyang mga kamay. Ang sabi pa nga niya ay walang makakaagaw ni naman sa Kanya. Ako ay safe. Pero sa kabila ho nito, dapat ho ay ating pong tingnan. Kaya yung pong sinasabing, use faith inappropriately. Yung pong mali. Hindi ho tama ang pag-apply ng ating pananampalataya at wala sa lugar. Yan ho. Yung ba siya sabing, by faith, mangyayari ito. By faith, magkakaroon ako nito. Maganda kong pakinggan. At sa biglang tingin, wala namang mali doon. Pero, marami mga pagkakataon nakikita nating mali at minsan nga ay hindi nagiging resulta, magandang resulta sa ating pananampalataya, sa ating mga ginagawa dahil mali ang paggamit ng ating pananampalataya at tulad nga pong ginawa ni Pedro, yung siya ay naging overconfidence. Basahin po natin sa Mateo chapter 26 verse 35. Yan. Unahin natin sa verse 34. Ano sabi nila? Sabi ng Panginoon, sumugot si Jesus, tandaan mo, sa gabiring ito, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Yan. May warning na. May warning na. Na ganito. Minsan ay ganun tayo, pero sabi ni Pedro, ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin, kasama ninyo ako, o kahit na ako'y patayin, kasama ninyo. Yan, kahit daw kasama si, ibig sabihin, kahit nung si Kristo ipako sa krus, okay lang sa kanya na ipako sa krus. Yan. Pero hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Ito ay binigyan na siya ng babala. Pero sa kaisipan nga niya, hindi mangyayari yun. May pananampalataya ako.
hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Yun. Mali ang paggamit niya ng kanyang pananampalataya. Halimbawa po sa ating paglalakbay. Alam natin na ang panahon na yon ay tag-alon sa dagat. Malalaki ang alon. Pero doon pa rin natin hindi mapigilang maglakbay. Tapos sasabihin natin, ay ako naman hindi pababayaan ng Panginoon. Ay nagkaroon ng disaster. Ayan o. Ay, kakain ako ng pagkain ito. Sabi ng Panginoon, lahat daw ng pagkain, nilinis na niya . So, kahit ito'y bawal sa akin, ay ito'y aking kakainin. Dahil ako naman may pananampalataya, by stripe, di ba? By the stripe, we are healed. Yun, ang pangatwiran. Pero, mali po yung ganun. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng wisdom para malaman natin ang mga dapat at hindi dapat natin gawin. Alam natin sa isang lugar ay magulo, may rally, may mga kabataan nagarambulan, doon pa rin tayo dadaan at sasabihin natin, hindi ako pababayaan ng Panginoon. So, ito po itong mga pangyayari, dapat ho ay marunong tayo. Huwag po nating ikompormiso ang Panginoon dahil lamang sa mali ang ating paggamit ng pananampalataya. Bagamat may sinasabi, ang pananampalatayang walang gawa ay dead, patay. Pero ibang aspeto po yon. Iba ang kontekstong sinasabi ron. Ang sinasabi ho natin dito ay mag-ingat ho tayo kapag tayo binigyan ng babala ng Panginoon. Kahit hindi nga ang Panginoon ay gumagamit ng ibang tao, pangyayari, sitwasyon, mga pangitain, minsan maging panaginip, dapat ho ay tayo ay mag-ingat. Ayusin po natin ang paggamit ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi sa Roma chapter 12 verse 3 ay ito po ang ating mababasa. Roma chapter 12 verse 3. Sabi, dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Dahil minsan ako naman, yung nga sabi ko kanina, ako naman ay malakas ang pananampalataya, ako naman ay ganito, ako naman ay isang pastor, ako naman ay naglilingkod sa Panginoon, siguro naman ay hindi mangyayari yun. So, huwag daw ko ganun. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan. Ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung ating pong pananampalataya ay hindi naman talaga ganun kataas ang level at bigla tayong papasok sa isang kompormiso, halimbawa ay bibili ka ng sasakyan, maghuhulog ka ng 5 years. Alam mo na wala ka namang sapat na resources at ang sasabihin mo lang ay by faith, kukuha ako nito. Yan. Ay nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng pagbabago, ekonomiya. May mga off-season ng trabaho, lalo na sa mga negosyo. Nagkakaroon ng problema doon. Kaya nga, bago pa lang ho, nagpaplanong isang tao, dapat ho, meron siyang mga option. Plan A, Plan B. Titingnan niya. Ang kanyang pananampalataya ay sasamahan niya ng wisdom. Para ito ay maging accurate. Kung hindi man 100%, at least, makakaiwas tayo sa mga kompormiso. Gamitin po natin ang ating pananampalataya sa tama. Number 2 ay misplaced faith or belief. Yun hindi na ho tayo nananampalataya. Yun ating pong paniniwala ay atin nang naitsapuera. At ang nangyari, we are putting trust and reliance on something or someone other than God, often leading disappointment and spiritual damage. Yan ho. Nawawala ho tayo sa lugar kapag iniitsapuera natin yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala sa Diyos, yung pangako ng Diyos sa atin na po itong naitsapuera. Meaning, nag-rely na po tayo sa ating sariling lakas, sa ating sariling karunungan. Yan ho nangyayari. At nagiging damage na. Tingnan po natin yung balikan ho natin yung nangyari kay Lucas, kay Pedro sa aklat ng Lucas chapter 22 verse 62. Ito, ang sabi ron na ating binasa nung mga nakaraan nating pagtalakay, sabi ay, yan. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Bakit ho? Yung sinabi ko kanina, naging mali ang application ng kanyang pananampalataya. And nung bandang huli,
wala na yung pananampalataya sa kanya, siya ay nag-rely na sa kung ano ang tunay niyang kalagayan. Nung siya ay makilala, ma-identify, at nung tumilaok na ang manok, hindi na siya nakaisip mag-pray. Siya na ay nakaano na sa kanyang sariling katayuan. Ano ang nangyayari? Wala na, misplaced. Yung faith or belief, hindi ho sinasabing nating nawala sa kanya, pero hindi na ho niya yung nagamit. Kaya nga sabi, faith, paralyze, fear. Ayan. At fear, paralyze faith. Minsan ho, ang takot ay hindi na ho natin napaparalyze yung ating pananampalataya. Dahil ang ating kaisipan, ang ating karunungan na ating ginagamit. Kaya ako sa katotohanan lamang ito kapag ang isang bagay ay kayang-kaya nating gawin, kapag ang isang bagay ay very positibong nariyan na, ang ating panalangin ay mababaw. Yun. Pero kapag tila napaka-imposible ng ating hiningi sa Panginoon, napaka-imposible ng mga bagay na gusto nating makamit, may makaramdaman, tayo ay malalagay sa alanganin, mayroon tayong obligasyon na kinakailangan natin bayaran, so makita natin ang pananampalataya natin ay malalim din. So wag ho nating i-misplace, maliit man ho, malaki ang ating pangailangan, ang ating pagtawag, at ang malungkot nga minsan, tayo lumuluhod pag talagang napakabigat ng ating pangailangan. Lumuluhod tayo sa panalangin. At kapag minor lang, tayo po yung nakaupo. Minsan, higa pa. Minsan, parang nakikipag-usap lamang tayo sa isang ordinaryong tao. Wala ho tayo sa lugar. Maging sa pananalangin dapat ay nasa lugar, maayos tayo sa ating pagtawag sa Panginoon. Hindi dapat kung ano na lang ating sabihin sa kanila. Ating pong titingnan. Huwag po nating i-misplace yung ating faith, yung ating pananampalataya, para huwag po tayong mawala sa lugar. Anong sabi sa Kawikaan? Familiar verse, Kawikaan chapter 3. Yan. 5 and to 8. Yan. Sabi po dito, Kawikaan chapter 3, 5 to 8. Sabi ay, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Anong ibig sabihin nito? Kapag tayo po ay nanangan sa ating sariling karunungan, ang equals nito ay possible na tayo ay mapalagay sa lugar na hindi natin dapat kalagyan. Verse 6, sa lahat ng iyong gawain siyang ay alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Wow! Assurance po yun na tayo laging nasa tamang lugar. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Ayan ito, isa talagang delikado, kaya nawawala sa lugar yung iba, wala sa hulog. Igalang mo sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pikati, gagaling ang iyong sugat. Purihin ang Panginoon sa ating pong mga tinalakay, mga kapatid. Ito nga po, sa ating pong pagpapatapos, God give wisdom in order to use our faith wisely and appropriately. Yan gamitin po natin ang ating pananampalataya ng buong karunungan. Yan. At tama, sabi po sa Isaiah chapter 26, 3 and 4. Ito. Last verse po sa ating pagtalakay ngayon, Isaiah chapter 26. 3 and 4, sabi niya, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Ito po ay pinapadala sa atin na sa ating pumbuhay sa araw-araw ay maging maayos tayo na sa lugar. Tayo po ay mag-pray. Nakilang mga nasa langit, muli ay nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Panginoong Diyos, purihin ka. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Mahaba, Panginoong Diyos, ang aming laban. Huwag mong ipahintulot na kami po ay mawala sa tamang landasin, yung God's in order. Panginoong Diyos, nawa po Lord, ay sa bawat pagkakataon kami nasa tamang lugar. At bigyan mo kami
ng total discernment at makita namin, bago pa man kami pumunta sa isang lugar, bago pa man namin gawin ang isang lugar, bago pa kami makasama ng mga taong hindi dapat namin kasama, Lord, ipakita mo namin ito bago pa lang kami umaksyon upang hindi po kami makompromise. Salamat Panginoon, pagpalain mo po ang aming admin sa prayer and devotion na ito, ang lahat ng tagapang nangangaral, ang lahat ng sumusubaybay, ang lahat ng sumusuporta financially, Lord, at sa mga blessings at bonus na aming pong matatanggap someday, ay na rin po sa panuntunan ng Facebook. Ito po ay aming ipinagpapasalamat na sa iyo at alam namin ito ay kalooban mo. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.